guys, time check, 11:25 na ng gabi. And pinag-papack up na kami. Kasi tumataas na yung tubig sa river. Hello guys, we're back with another video. Today pupunta tayo ulit sa Campawal and this is the second time na magka-camp tayo ulit doon. Kasi nagustuhan talaga ni Mrs. But this time, medyo masungit ang panahon pero okay lang. Gusto rin namin ma-experience yung maulan na camping. So tara, samahan nyo kami. As usual, marami na naman kaming dalang gamit. Kayo ba, paano nyo pinapakonte or ino-organize mabuti yung mga dala nyong gamit sa camping? Baka pwede kayo mag-share ng tips. Footsteps fading, feeling haunted, chasing down the evening light. I'm not one. Since lunchtime na rin, dumaan muna kami sa Jollibee para mag-lunch. Para next meal prep namin is dinner na. If this is meant to be, then why am I spinning out? Walking the line like somebody who's figured it out. Okay, busog na. Tara, biyahe na tayo ulit. Never been this old before. You know I've heard it told, you better do it all right now. Nakarating na din kami sa wakas. Na-expect namin na medyo konti lang ang campers today since medyo maulan. Pero halos mapuno din. Nag-set up muna kami ng dome tent namin para just in case umulan, meron kami sisilungan. Pati na rin yung mga gamit namin. Medyo nagsa-start ng dumilim so kailangan namin magpadali. Ang swerte lang din namin ng mga time na to kasi hindi kami inulan habang nagsiset up. Nilagyan namin ng cover yung likod and side namin para hindi mabasa yung mga gamit namin pag umulan and for privacy na rin.
Timing naman din na nagsisimula ng umambon nung tapos na kami. Isa talaga sa mga nagustuhan namin dito is tahimik. Walang loud music. Agos lang ng tubig yung maririnig mo at mga kuliglig. And sama mo na rin yung patak ng ulan. Sa sobrang sarap ng burger, muntik ko na makalimutan yung pangalan ko. Since may work pa si Mrs., sabi ko magkakape muna ako para masamahan ko siya magpuyat. Morning comes with the early summer light. Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. First time namin itatry itong shirataki rice. Na-curious kami dito kasi hindi mo na siya kailangan lutuin. Lalagyan mo na lang ng mainit na tubig. Wind dancing on my skin makes me stay in bed a little longer to hear you breathing. Meron kaming bisita, si Shorty. Dinalaw niya kami. Long for those quiet days when the hours drift away. Petals fall on the window pane. Ang
cute niya kasi parang literal na dumaan lang siya sa amin para i-check kung okay kami. Float away. Siya makaano, di niya alam paano. Nagra-rounds. About sa shirataki rice, lasang rice pa din naman siya pero maninibago ka lang kasi parang wala siyang weight. Although low carb siya, kaya siguro ganun. Anyway, hindi siya nagustuhan ni Mrs. So I guess stick na lang muna kami ulit sa normal rice. Kayo ba nagustuhan niyo tong rice na to? Let me know your comments. Nag-start na ako mag-prepare ng lunch namin habang nagpapahinga si Mrs. Actually, late lunch na to kasi marami kami nakain ng breakfast. Ang gusto ko sana ma-achieve dito is medium well, pero naging well done. Ang sides nga pala namin is asparagus and instant mashed potato. Ang dali niya lang gawin, lalagyan mo lang siya ng mainit na tubig and hahaluin mo lang. And yun na. Shoutout nga pala sa sister ko na nagpadala sa amin ito. After ng lunch namin, medyo inantok kami kaya umidlip muna kami saglit. After an hour, bigla akong nagising kasi nararamdaman kong lumalakas na yung ulan, pati na rin yung agos. Kaya nag-decide ako mag-ikot and mag-observe sa paligid.
Sa pag-iikot ko, na-notice ko na wala na yung mga kasabay naming car campers and halos wala na rin tao sa Riverside. Pinausap ko yung isang personnel nila dito and tinanong ko kung nasa na yung mga tao. Ang sabi niya, pinalipat daw yung mga sasakyan sa taas kasi tumataas na yung tubig sa river at baka hindi na sila makatawid. Pero since nagligpit na sila, mukhang dumiretso na rin sila pa uwi. Gusto ko pa sanang magpahinga or matulog pero dito na ako nag-start mabother kasi iba na yung agos ng tubig sa river. Kung mapapansin nyo, putik na yung kulay niya. Kaya nagbantay lang ako just in case na kailangan na naming umalis. And ito na nga yung nangyari. Guys, time check. 11:25 na ng gabi. And pinag-pack up na kami. Kasi tumataas na yung tubig sa river. Nagpa-pack up na kami ni Ryan. In-advise kami ng personnel ng lumipat sa function hall. Pero since pauwi na din kami bukas, diretso na kami pauwi. Tumataas na kasi yung tubig. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. So baka abutin na kami dito ng tubig sa river. Uwi na. Mission accomplished. Uwi na. Alas 12 na madaling araw. Actually, alauna na. Gusto namin magpasalamat sa management ng Camp Awol, especially sa mga employees nila. Hindi nila kami pinabayaan. Tinulungan nila kami magligpit ng mga gamit namin. Di sila natulog, nagbantay din sila, and they kept us informed about the situation. Lesson learned na rin sa amin to na hindi na kami magka-camp ng masama ang panahon. Thank you guys sa panonood and ingat din kayo palagi sa mga camping trips niyo. We'll see you guys again on our next vlog.